as we evolve towards itong modernized environment natin, talagang pabagsak na yung testosterone hormone. Sabi nga nila, nagka-test daw sila ng mga kabataan ngayon. Makakakita ka daw ng 20-year-old na lalaki na merong hormone level of an 8-year-old guy. Nakakatakot ang nangyayari sa environment natin nowadays. Kasi marami ang nakaka-apekto ng hormones, hindi lang yung ating pagkain, processed food, di ba? Yung mga chemicals. Gandang hapon, Coach Louie. Gandang hapon, Coach RG. Okay, welcome back. Medyo matagal-tagal bago tayo nakapagkwentuhan ulit. Oo, after nung Dubai run natin. Oo, medyo naging busy tayo di ba? So, tsaka lapit na rin ang Kapaskuhan. So, pauwi tayo both. So, kaya talagang naging busy tayo lately dahil pauwi tayo ng Pilipinas. So, advance muna. Merry Christmas po sa mga kababayan natin dyan. And Happy New Year. Oo, yun. So, ano bang topic natin, Coach Louie, ngayon? Okay, pag-uusapan po natin ngayon, kasi napag-usapan na rin natin yung women's health. Kaya naman ay men's health. Men's health, di ba? Oo, tama. Magandang topic din yan kasi, Coach Louie, kung ang babae may menopause. Oo, meron tayong andropause. Andropause naman, di ba? Saka nowadays, di ba? Dahil sa lifestyle natin, ng mga kalalakihan nowadays, parang baba na rin ng testosterone hormone ng mga karamihan eh. Dami na nilang nararamdaman as early as at the age of 30, yan, di ba? Dami na eh. Usapan na natin lahat, mga hormonal na issues ng mga kalalakihan ngayon. Oo, pati na rin, Coach RG, banggitin na rin natin ng depression at saka midlife crisis. Sigurado yan, di ba? Sigurado, mga kalakip lahat yan sa pag-uusapan natin. So, huwag na natin patagal ito, Coach Louie. So, simulan na natin. Okay, mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, Coach Louie, paano ba natin simulan ang kwentuhan natin about men's health? Siguro, simulan natin sa hormone na dominant sa lalaki. Oo, sa lalaki. Napaka-importante yung testosterone. Male testosterone hormone, di ba? Kumbaga yan yung parang nagdidictate ng pagkalalaki. Pagkalalaki na. Actually, hindi lang naman lalaki meron yan, di ba? Pati babae, meron din namang testosterone hormone. Pero very little hormone. Mas marami lang tayong testosterone hormone sa lalaki, di ba? Kaya mas muscular tayo, di ba? Mas tayo. Yung body composition natin, iba kaysa sa babae, di ba? Pero according nga dun sa nabasa ko na article about sa women's hormone, mataas din ang testosterone nila. Kumbaga, yung testosterone to estrogen ratio nila, mas mataas pa rin yung testosterone nila. Diba lang, yung levels, hindi kasi mataas yung levels natin. Di ba? At dominant sa kanila yung estrogen. Actually, sabi nga nila, yung male hormone optimization, hindi naman, it's not about ataasan ng testosterone. Kasi it's all about balance din daw. Hindi rin maganda yung masyadong mataas yung testosterone. Kasi meron din tayong may estrogen may estrogen din tayo. So, kailangan medyo maganda yung timpla. Yun yung sinasabi nila, maganda yung timpla. Yung ratio mas maganda. Hindi yung sobrang taas nito, sobrang taas naman yung isa, di ba? Hindi, doon nagkakaroon ng maraming issues ng problema. Di ba? So, ano ba yung, siguro nabanggit mo na, Coach RG, ano ba yung advantage pag maganda o nasa optimal level yung testosterone natin? Siguro doon natin simulan, di ba? Ganda, di ba? So, siguro pinakamagandang advantage nung maganda yung optimize yung hormone mo is yung body composition. Para sa akin. Yung muscle to fat ratio mo hindi masyadong wreck. Hindi masyadong kasi kapag mababa yung testosterone hormone, isa sa mga effect niyan is yung fat deposition. Diba? Kasi mas mataas na yung estrogen hormone kaysa doon sa testosterone. Yung mga minsan yung mga lalaki, lalo yung mga teenager. Yung mga man boobs. Man boobs kasi ibig sabihin niya mataas ang estrogen hormone ng isang lalaki kapag yung fat deposition nandito sa may breast area. Sabi nga nila, may nabasa ako, iba-ibang klaseng hormonal issues yan, yung fat deposition. Kapag low testosterone hormone, ang fat deposition mo ron sa belly. Yan. Siguro bigyan diin natin yan, Coach RG, kapag mapapansin natin, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga Pilipino, sa Pilipinas, di ba? Yung tinatawag nating belly beer. Beer belly. Beer belly, di ba? Isang sign niya na low testosterone, di ba? Mababa. Hindi naman lahat, di ba? Pero isa yan sa mga sign na mababa ang testosterone level natin. Tapos yung fat deposition naman sa breast area, ibig sabihin, mataas naman yung sobrang estrogen. Estrogen hormone naman.
Tapos sabi nila, yung mga lab handles, more on insulin problem, baga insulin sugar resistance. issue naman yan. Insulin resistance. So yun. Para sa akin, yun ang unang-unang epekto niya na talagang visible, physically. Baga yung body composition ng isang lalaki is nababago. Sa akin naman, Coach Saji, kapag optimal yung testosterone ng isang lalaki, maganda yan mag-isip. Diba? Very motivated, mental health. Oo nga. Diba? Tama, maganda yan. Magandang point yan, Coach Louie. Sabi nga nila, yung testosterone hormone is linked to being competitive. Kumbaga, linked to, sabi nga nila, vice versa, yung competition daw nakakataas ng testosterone hormone. And at the same time, yung testosterone hormone nakaka-lead into being competitive. Mas nagiging competitive ka. Diba, kumbaga, panahon pa ng mga, nakalink yan dun sa, pati mga animals, diba? Yung mga alpha male. Diba? Yan yung pinakamataas ng testosterone hormone. Kumbaga, sa mga aso, diba? Competitive sila sa mga mates nila. Diba? Mga asawa. Sa mga babae, mas attractive sila. Yan, tama. Yan ang magandang, isang effect na maganda yung testosterone levels mo. Medyo nagiging mas competitive ka. Oo, at attractive ka, di ba? Siguro sa mga babae, meron ding yun eh. Meron ding relationship yun eh. May feeling sila na. Pheromones, Coach Lou. Yung pheromones, kasi nagre-release tayo ng pheromones eh. Parang parang scent of testosterone hormone. Di ba? Scent, di ba? Yan yung nare-release ng mga lalaki yan eh. Kaya pag mataas yung pheromones, talaga, nakaka-attract ng ng babae. Meron isang experiment na ginawa yung sweat ng lalaki. Sweat ng lalaki, yung shirt ng mga lalaki, pinaamoy dun sa mga partners nila. Pero may ganung experiment parang ko yan. Na tapos parang yung partners nila, na-determine nila through just the scent of the sweat. Yung sweaty, na shirt. Diba? Yan, pheromones. Saka maganda yung sinabi mo, good for mental health din. Good for mental health. Saka yung sabi nga nila, yung winning, nakakataas din daw ng testosterone. Very, competitive ka, di ba? Resilient ka, may problema dumating, di ba? At the same time, yung losing daw, nakaka-depress din daw ng testosterone hormone. Pero hindi naman siya, ito yung mga local effects. Hindi naman siya permanent effects. So winning increases your testosterone hormone. Kasi di ba? Sabi ko nga, yung level of competitiveness mo, tumataas. Ako yung alpha male. Ano pa nga ba? Ano pa ba, Coach Bukod sa mental health, isa siguro na masasabi ko kapag maayos yung testosterone mo, the way na makipag-communicate sa tao, sa trabaho, di ba? Yung active ka, yung very positive ka. Yan yung isa sa mga signs na yung okay yung testosterone mo. Yan. So, at saka, yun nga, yung low testosterone hormones din leads to different type of diseases, di ba? Oo. Di ba? Siguro, Coach Ardy, banggitin natin, kailan ba, anong age ba bumababa yung testosterone? In general, in general population. Sabi nga doon sa isang nabasa ko, 1 to 2% decline at the age of 30. Pataas, so every year, 1 to 2% decline. So it's not as significant as yung sa babae. Sa babae, di ba? Kumbaga, sabi nga nila, lahat ng babae undergoes menopause stage. Diba? Unlike men, they undergo andropause, pero very gradual. Saka hindi daw lahat. Coach Louie, may mga nakakatakas. Oo, marami. Yan ang goal ko. Kaya ngayon, i-discuss natin mamaya kung paano ba natin ma-maintain, ma-optimize yung ating hormone hanggang sa pagtanda natin. Diba? So, about that, Coach Louie, ano pa nga bang magandang effect ng magandang optimized na hormone? Bukod dyan, sa akin, aging siguro. Anti-aging, no? Anti-aging talaga. Kaya nga, di ba, yung TRT, kaya ginagamit na ng yan eh. Ng mga Hollywood actors, di ba? Yung mga ganyan, testosterone. Aging di ba? Kaya nga, papansin mo yung building muscles, di ba? Yung mga bodybuilder na gumagamit ng mga artificial hormones. Artificial hormones, di ba? So, basta, yun. Siyempre, yung nga yung number 1, yung una natin sinabi na body composition, diba? Muscles. Kasi mga mabababa yung testosterone hormone. Coach Louie, sabi nga nila, parang nagiging babae. Mas kumikinis sila, mas tumataba sila, ganyan.
Mas, di ba, ang babae, naturally, mataas ang body fat percentage ng mga yan. Kasi dahil mababa yung testosterone hormone nila. Mataas ang estrogen level nila. Ang nangyayari sa panahon natin ngayon, dahil dun sa mga stimulus, mga bad stimulus na, parang ngayon, ang mga kalalakihan ngayon, parang naging babae na rin. Kita mo yung talagang nagpapakinis na ng mukha, di ba? Kung ano-ano nilalagay sa mukha. Tapos, very conscious na masyado sa sarili. Tsaka sa sobrang baba ng testosterone hormone, tumataba, ganyan, nagiging talagang, pati yung hair daw, naglulus sila ng mga body hair, ganyan. Sabihin, sign yun, mababa yung testosterone, mataas ang estrogen. Kumbaga, nagiging babae. Nagiging babae yung structure. Feminine na ang Nagiging feminine yung structure. So, yan. Watch out for those signs po, mga kababayan, yung mga ganyang sign na parang feeling mo, nagiging babae na yung yung itsura ng body composition mo. Ba't nawawala ba yung mga balahibo ko ngayon? Parang tapos medyo yung mukha ko parang magiging puffy, parang Tapos yung katawan ko, ganun din, nawawala yung mga muscle, tapos puro taba, di ba? Immediate yung braso, skinny arms, di ba? Imbis na ang lalaki meant to have muscles, di ba? Dahil nga, we are meant to hunt and gather. Hunt and gather, di ba? Hindi katulad ng babae na they are meant to nurture. Tayo, we are meant to hunt and gather. So, kailangan may muscles, di ba? Hindi katulad ng ngayon, medyo skinny arms ng mga ibang lalaki ngayon. Tapos, minsan wala nang muscles. Wala nang muscle, di ba? So, yan, watch out for those signs po. Pakiramdaman nyo na yung sarili nyo kung ganito yung body composition ko, pataba ako ng pataba. Tapos, ang masakit pa dyan, yung mga iba, affected na rin yung sexual nila. Siguro, papunta na rin tayo dyan, Coach Argy, doon sa paano na, kapag bumababa na, marami na yung, diba, yung testosterone. Isa rin yan na effect, yung sexual, ED. Erectile dysfunction. Isa yan sa mga di ba? Pero hindi naman lahat. Having a healthy, optimized hormone means yung na-optimize mo pa rin yung yung sexual functions mo, di ba? Hindi katulad ng yung pag bumaba na, sabi nga ni Coach Ruby, nagkakaroon ng erectile dysfunction, erectile disorders, di ba? ED. So anyway, marami rin cause naman yung ED na yan, hindi lang kasi circulatory problem din yan. So, yun. So, ganun ka-importante. Coach Louie, ang testosterone hormone. Kapag bumaba na, ng mga side effects ng... Kasi dapat banggitin na natin, Coach RJ, kapag bumaba na yung testosterone, eto na yung mga dapat nating mga signs na nararamdaman. Kagaya sa akin, Coach RJ, based on my experience, so I'm 50 years old na. So, nararamdaman ko na yung level ko, nagdi-decline. For sure, talagang nararamdaman mo na. So, it's hard to build muscles na. Parang ang hirap na. Siguro dahil din sa yun, the way you eat, yung diet, the way you sleep, di ba? Nabanggit ko nga sa iyo kasi marami akong kliyente, halos lahat ay nasa menopausal stage sila or post-menopause. Kapag pinag-uusapan yan, minsan yung nababanggit yung night sweat. So nga, night sweats, di ba? Isa sa mga symptoms. Sa mga babae. Minsan nararamdaman ko bigla akong pinagpapawisan. Actually, Coach Louie, sa sinabi mong yan, totoo yan. Kasi ang menopause and andropause has actually almost the same similar symptoms. Signs, di ba? Tama. May mga night sweats din yung depression, irritability, ano ba yung fatigue, yung mood swing mo. So, andropause, ano ba yan? Andropause is talagang decline of testosterone. Yung mga ibang lalaki, the age of 40 to 60, simula na talagang nagdi-decline na to the point na may mga ganitong symptoms na. So talagang our objective, kaya natin actually discuss is to give information kung paano ba natin ma-prevent yung decline ng ganung kabilis. Diba? For sure yung decline mangyayari, pero prevention pa rin, diba? Ako, goal ko hindi. Nag-cure, so, yung testosterone, hindi. Pero, yun nga, goal ko talaga, sabi nga nila, dito, may mga iba daw talaga na nakakatangas Kaya mamaya, magbigay talaga tayo ng mga ways, paano ba natin mapanatili yung ating testosterone levels. Diba? So, paano ba natin mapanatiling maganda at optimize yung ating male hormone, yung hormones natin. So, balik tayo doon, Coach RJ, sa andropause, di ba? Kasi, ito yung parang hindi gaanong pinapansin na topic ng mga kalalakihan. Na isa sa mga side effect o effect ng andropause, yung dumarating yung tinatawag nating midlife crisis.
Ito yung parang tabo na pinag-uusapan. Hindi masyadong pinag-uusapan ng mga kalalakihan. Parang parang menopause din siya Oo, di ba? Parang, parang palang nagme-menopause. Parang gano'n. Siguro, parang palang babae. Parang palang nagme-menopause. Tama, so, parang ano ba yung mga signs na nandun ka na sa stage na kasi related yan, yung testosterone, yung andropause na yan. Ano yung mga signs na, parang nasa midlife crisis na ako Ito yung number 1. Kasi ako naranasan ko to based on my experience. Yung bigla ka ng, nag-iisip ka na ng madalas yung pagtulog mo, mga 12:00 ng madaling araw o 1:00, bigla kang magigising at doon ka na nag-iisip siguro na kung ano-anong anxiety na. Coach Louie, di ba? Pakataas ng anxiety levels. Oo. Yan, mag-i-start na yan. Tapos yung hindi ka na nakakatulog at nag-iisip ka na ng, kumbaga, yung midlife crisis, dumarating yan at the age of 40, 45, 50. Mahaba yan Tingin ko itong tama ka, Coach Louie. Midlife crisis na yan. Related yan sa hormones. Big sa time. testosterone. Big time. Totoo yan. Time. Kasi ako, Coach Louie, hindi ko naranasan Kasi the whole time, di ba, sabi ko nga sa'yo, medyo, para sa akin, optimize ko yung aking hormones. The whole time, talagang dedicated ako sa exercise. Sa exercise, sa lifting. Heavy lifting. Heavy lifting, which is one of the ways for you to optimize your hormone, yung powerlifting. Powerlifting talaga. So, mamaya, discuss natin yan, yung mga ways to optimize your hormone. Ako, the whole time, ako dyan tapos maganda rin ang pagkain ko, diet ko. Kung mahilig ka sa processed food, nakaka-affect din yung testosterone hormone. Mahilig kang uminom, affect din yung testosterone hormone. Siguro si Coach Louie, wala naman siyang vices, pero ang tingin ko kay Coach Louie, kaya siya naapektuhan is because he was an endurance athlete. So, yung cortisol levels niya are very high nung time na yon, di ba? Coach Louie, kasama yan sa mga studies nowadays, di ba? Nung nakaka-decline ng testosterone hormone ang cortisol. So, bukod doon, Coach RJ, mabanggit extra endurance. Bukod doon, yung stress. Bukod sa stress sa training, stress din sa trabaho. Sa trabaho, sa buhay. Diba? Kung nagtatrabaho tayo sa Fitness First, that's why you need to manage it. Diba? You need to manage it. Ako, nasubukan ko rin ma-stress, Coach Louie, pero namamanage ko siya kasi dahil every time nag-exercise ako, nare-relax yung utak. Diba, ito nga yung sabi ko sa'yo, ito yung release ko sa dahil meditation ko yung aking workout. This is my me time. Para akong nare-refresh kapag nag-exercise ako, para akong nag-shower, para akong back to zero ulit. Diba? Totoo yung sinabi mo. Hindi lang physical stress. Dahil ang buhay ngayon, sabi nga nila, we are living in an evolutionary mismatch. Yung stress levels natin sobrang taas na dahil hindi lang physical stress, hindi lang tayo tumatakbo na away from a lion or away from a tiger. Nowadays, tumatakbo na rin tayo sa utang, sa bayarin, sa trabaho, sa deadline, di ba? Traffic, daming stress. Sa traffic, totoo, yan. Sa family, relationships, di ba? Di katulad ng araw, wala namang kasal-kasal, relationship, di ba? Talagang, di ba, mate lang ng mate, di ba? Ang dami, napaka-tindi na ng ngayon, ng stress level ng tao. Kaya dapat, we have to learn how to manage our stress. Very big impact. Tama yung sinabi mo. Yan ang isa sa pinaka-point natin dito sa ating topic na to. Yung very big impact ang stress pagdating sa optimization of hormones. Manage your stress po. Yan. So, mapunta tayo dun sa Coach Louie, yung kanina yung sinasabi ko about yung mga ways natin to optimize your hormone. So, siguro, bagay na yung exercise. Pag-usapan na natin yun, di ba? Number 1, exercise. Pero sabi nila, it depends on the exercise. Ano ba yung pinaka malakas magpataas ng testosterone hormone sa among exercises? Weightlifting talaga. Weight training talaga. Weight training kasi diba yung muscles mo, diba? Ginagamit challenge mo. Talaga. Yeah, challenge mo. Pero meron pang mas specific na binigay sila. Sabi, yung mga powerlift, Coach Louie, among weight training exercises, yung mga extra heavy lifting na low reps na not to failure, yan daw yung pinakamataas mag-increase ng testosterone hormone. So basically, powerlifting. So yung ginagawa ko, mga 3 to 5 reps, mga ganyan. Diba? So yun yung pinakamalaking effect sa na pagre-release ng testosterone hormone mo. Although lahat ng weight training, nagre-release ng testosterone hormone. So, yung mga powerlifts, kaya nga si Andrew Huberman, sinasabi niya, meron siyang
guess before na ang binigay na program to increase testosterone hormone is yung 3x5 by 3x5. Sabi niya, 3x5, 3 to 5 reps, 3 to 5 sets, 5 exercises. 3 to 5 exercises, 3 to 5 minutes rest. So basically, it's a powerlifting program, di ba? Ganun ang mga powerlifting program eh. 5x5, yung recovery nila talaga. 10x10, di ba? Ganun, mahaba pahinga, di ba? Tapos, mabigat, pero hindi to failure. Hindi to failure, mabigat lang. Hindi to failure, kasi yung to failure, you're increasing your cortisol release already, yung cortisol hormone release mo, yung stress hormone. At saka Coach RJ, based experience din ko, kapag yung client nasa 40 above na, pag tinry mo siya ng to failure, doon talaga pumapasok yung injury. Totoo. Kasi yung muscle, hindi na ganun yung elasticity niya. Hindi na ganun ka-resilient. At saka yung pag binigyan mo siya ng sore, medyo matagal. Yung soreness, pag bata ka, one day, next day, pwede ka na recover. Siguro, best explanation dyan, Coach Louie, tama ka, yung 40s and above. Kasi yung level of cortisol hormone nila mas mataas na. Parang sa babae. Diba, kapag yung nasa perimenopausal stage ka na, kailangan hinay-hinay ka na sa pagbibigay ng stress. Siyempre, kapag nag-to-failure ka, stress still stress. Even though it's a positive stress, itong exercise, pero pag na-reach yung level na sobrang pagod na pagod, still stress. It's accumulating. Saka tandaan natin, ang hormone pala natin, hindi natin nabanggit, yung testosterone hormone natin, is produced by the gonads, yung yung testes. Saka yung ovaries, pagdating sa babae. Yan ang nagpo-produce ng testosterone. Ang testes sa lalaki, ovaries sa babae. Pero secondarily, it's being released by your adrenal glands also. Yung ating adrenal gland po, siya rin po yung responsible on releasing our cortisol hormone, our stress hormone. Kaya nga, Coach Louie, nakalimutan natin banggit ito sa babae, sa women's health before. Di ba yung pag menopause na sila. Pag menopause na sila, ang nangyayari, retired na yung ovaries nila. So, ano na nagpo-produce ng estrogen and testosterone nila? Yung adrenal gland na. So, yung adrenal gland na ang nagta-take over. So, mas mababa na yung level of estrogen nila, progesterone, tsaka yung testosterone nila. Mas mababa na. Pero it doesn't mean unstable. Stable naman. Low but stable. Pero ang nangyayari, dahil sa sobrang taas ng stress, nagkakaroon ng adrenal fatigue, dahil kakaproduce ng cortisol hormone, mas bumababa pa yung estrogen, testosterone, and progesterone. So doon nagkakaroon ng symptoms ng menopausal and perimenopausal symptoms dahil sumobrang baba. Instead of stable yung hormones nila, stable, dahil sa adrenal fatigue, dahil sa stress. Dahil add ng stress dun sa adrenal gland mo, ay, puro cortisol na lang ang nire-release nun. Hindi na testosterone, hindi na estrogen, hindi na progesterone. Konti na lang yung nare-release niya. So, unstable na. Unstable na. So, ganun din sa lalaki. Diba? Pag 40s ka na and pataas, be extra careful na sa pag-introduce ng stress. Diba? Or else, babagsak ang testosterone hormone mo. Kaya nga yung breathing, very important pa rin. Meditation. Diba? Meditation is a tool for stress management. So, the same. Para sa akin, the same. Male or female, as you reach a certain age, mga 40s and above, you have to start being extra mindful sa pagmamanage ng stress. Dahil yung stress, yung cortisol hormones natin is parang a competition na against our hormones or against our sex hormones, yung testosterone and estrogen. Kumbaga, magkakompetensya na sila. Iisa na lang gumagawa sa kanila, yung adrenal gland na lang. So, yung adrenal gland mo, pag pinag-produce ng cortisol dahil sa sobrang stress mo, hindi na magpo-produce ng right amount of testosterone niya. So, at the age of 40 and above, manage stress. That's very important, tama. So yun, balik tayo sa exercise, Coach Louie. Yung exercise, di ba, sabi nila, pinakamalaking impact sa testosterone release is yung heavy lifting. Or bodybuilding, would say. Actually, no, more of powerlifting, Coach Louie, hindi bodybuilding. Bodybuilding is failure. Ito failure ang bodybuilding, di ba? Yes. So yun, yung parang volume siya na not to failure. Na mabigat. Yun daw yung malakas magpataas. Kaya nga ako, pag nagpo-program ako sa sarili ko, dahil 46 na rin ako, Coach Louie, so ang ginagawa ko talagang isang heavy na yung mapataas ng testosterone. Saka pala ako nag-bodybuild. Yung bodybuilding, yung mga bodybuilding to failure na. Yan, tsaka, yun din, meron din siyang vice versa effect. Ang exercise, Coach Louie, nakakababa rin siya ng testosterone hormone pag napasobra. Overtraining.
Diba, before, nagkaroon tayo ng guest, si Sir Robert. Yung kaibigan daw niya, hindi naniniwala sa overtraining. Tapos, there was a time na naging parang babae yung katawan. Hindi na siya Kasi bumagsak yung testosterone hormone. Diba? Dahil masyadong mataas yung cortisol hormone. Dahil in-overtrain niya ng in-overtrain sarili niya. Sabi nga nila, yung mga extra prolonged program or exercise causes a decline of testosterone hormone. Diba? Kaya dapat timplado mo. Ano ba yung kaya ng katawan mo? Recovery. Yung recovery. Paka-importante. Oh. Si Coach Louie ngayon, ano na talaga, focus na siya sa weight training ngayon. Nagsimula na siya na diba? Yung, kasi at our age right now, diba? Yun yung pinaka-appropriate type of exercise sa atin, diba? Kahit sa mga kliyente ko, sinasabi ko na rin na we have to preserve the muscle that you have. Importante talaga yung kaya nga sa mga kalalakihan, 40s above, dapat talaga weightlifting talaga. Weightlifting talaga. It's a must. It's a must. Para sa atin. Kasi that's a normal activity nung mga panahon ng ancestors natin. Nagbubuhat. Ngayon, wala na eh. Sa office na lang. Beer na lang ang binubuhat, Coach Louie. Beer na lang, di ba? Pero yung mga panahon ng mga siguro dati, ang mga malakas din magpababa ng testosterone hormone, Coach Louie, processed food and sugar. Processed food, big time. Big time, di ba? As we evolve towards itong modernized environment natin, talagang pabagsak na yung testosterone hormone. Sabi nga nila, nagka-test daw sila ng mga kabataan ngayon. Makakita ka daw ng 20-year-old na lalaki na merong hormone level of an 8-year-old guy. Grabe, merong ganun, Coach Louie, na nakakatakot ng nangyayari sa environment natin nowadays. Kasi marami ang nakaka-apekto ng hormones, hindi lang yung ating pagkain, processed food, di ba? Yung mga chemicals, di ba? Mga estrogenic chemicals, yung mga marami nakaka-apekto. Yung the more na exposed ka sa toxic environment, the more, or stress din, di ba? Technologies. Meron may studies na nga ngayon about 5G. Meron ng pero hindi pa ganoon ka-proven yung study na yun, pero about 5G na nakaka-affect din ng hormone ng 5G. So, kaya yung mga lalaki ngayon, talagang they must start weightlifting, weight training. Isa yan sa mga advices natin. At of course, hindi pa rin natin maalis yung exercise, di ba? Hindi natin pwedeng alisin din yung cardio, di ba? I think very important exercise. Tapos kung gusto mong talagang maging specific ka na, ito na yung babanggitin natin, 40, 50s weightlifting talaga. Based on my, sa sinasabi mo, Coach RG. Ako parang na-test ko sa sarili ko na dapat talaga weightlifting. You have to build muscle. Kasi pag wala ka ng muscle, habang tumatanda ka, you become weak. Kumbaga, ang priority mo is to build and retain muscles. Retain muscles. Kasi maglulus ng muscles kapag talagang pinabayaan mo na tatanggal ang stimulus. Pag nag-focus ka lang sa walking. Anyway, sabi mo, maganda nga yung any type of exercise is good. Pero if you want to optimize your hormone, you have to lift weights. Weightlifting talaga. Pero maganda yun, mga walking. Ako, I prefer that, Coach Louie, pag 40s and above, yung mga walking, mga swimming, low impact, yung mga, tinatawag nila, rowing, zone 2 cardio. Kasi pag zone 2 cardio, hindi masyado mataas yung cortisol, di ba? Hindi yung nag-crossfit ka pa dyan, wala na. Ako, pagdating sa bahay, hindi ka natitikasan nun. Sobrang over fatigue. Oo, di ba? Dahil wala ng testosterone, napakababa ng testosterone hormone. Di ba? Kaya nga, yan, pansinin nyo po yan, yung sexual organs, kung isa yan sa mga signs na healthy ba kayo o hindi. Kung medyo may mga erectile problems na, ganyan, that means you have to address it. It's either a hormonal problem or a circulatory problem. Diba? Yung mga may sakit sa puso, di ba? Dahil blockage. So, yan yung ano pa ngayon, very important na molecule na pinag-aaralan nila, nitric oxide. Very important yan. Isa sa mga signs na mababa yung NO ng nitric oxide ng isang tao is yung ED. Erectile dysfunction. Both for male and female. Pati daw female, may ED rin. Kumbaga yung hindi sila nag-engorge, yung gano'n, meron kasi circulation yan eh. So, sabi nila, as you age daw, yung nitric oxide, bumababa talaga siya, yung levels niya sa katawan mo. Pero, hindi lahat yan. Fortunately, meron tayong
meron tayong outside source ng nitric oxide. Nitrate, yung mga food rich in nitric oxide. Like for example, green mga vegetables, beetroots, tsaka yung mga extra green and leafy vegetables, mga salmons, yan. Ang problema nowadays, Coach Louie, meron din disruptions na nangyayari dun sa absorption ng mga yan. Pag kumain ka niyan at wala kang proper microbiome sa mouth mo or sa gut mo, nabablock din. Ito research to, mga kababayan, nabablock din yung absorption ng nitric oxide. So baliwala rin yung pagkain mo ng beetroot kapag nagma-mouthwash ka daw, sabi nila. Kasi mouthwash kills 99.9% bacteria of your bacteria. Which is, yung mga ibang bacteria sa mouth mo. Talaga yan no? Very misleading Kasi we human being, we're composed of bacteria. Totoo. Di ba meron tayong isang topic about microbiome, di ba? Microbiome. Trillions of microbiome lives in us. From our mouth, to our rectum, to our skin, lahat, di ba? Ngayon, pag pinatay mo lahat yan, including the good ones, madidisrupt yung parang harmony sa katawan mo, 'di ba? Yung anong tawag yun? Homeostasis. Yung homeostasis yun nga, kapag daw gamit ng mouthwash, kahit kumain ka pa ng beetroot everyday, hindi ma-absorb yung nitric oxide sa katawan mo. Isa pa, Coach Louie, antacid. Antacid din. Yung mga taong nag-antacid, nagma-mouthwash lagi, expect mo merong hypertension problem yan na hindi nila ma-solusyonan. Yung talagang kahit anong maintenance medicine, hindi bumababa. Meron daw ganyan, Coach Louie, may research na ginawang mga doktor na ganyan. Kahit anong maintenance medicine, hindi bumababa yung BP ko. Tapos ang ginawa, kinat lang yung paggamit ng mouthwash. Bumagsak ang BP. No, ibig sabihin, wala yung nitric oxide niya, talagang bumagsak yung level of nitric oxide niya. Bumagsak talaga. So, yun. Very important knowledge na natutunan ko recently, nitric oxide, hindi pala siya sapat. Kung kinakain mo lang siya, kailangan alagaan mo rin yung microbiome mo. Talaga. Microbiome, huwag kang gagamit niya, gano'n. Tapos, huwag masyadong over-sanitize din, di ba? Kasi pinapatay mo yung mga microbiomes mo Di ba? Lahat kaya nga maraming mga kabataan ngayon, mula nung pandemic, madali na magkasakit. Kasi masyadong, lalo na yung mga magulang, di ba, na masyadong gusto, lagi malinis. Diba? Over-sanitize. Totoo yan. Actually, nag-cause ng mga pandemic. Ako nga, based on my experience, may kliyente ako, talagang pagpasok ko, hanggang ngayon, pagpasok ko sa kanila, salubong sa akin yan, yung wipes, yung pang spray. Natatawa na lang ako ganyan. Tapos, dumating pa sa point na nagmamas na ako. Tapos lagi naman nagkakasakit yung mga anak niya. Hindi nawawala yung sakit. Over-isolated kasi, Coach Louie, di ba? So masyado yung sobrang linis, di ba? In-isolate nila. Kumbaga, hindi na sila sanay sa microorganism. Yung mga dating friends na microorganism, naging foe. Balik na naman tayo doon, Coach RJ, sa mga street children, di ba? Bibihira magkasakit ng mga yan, di ba? Kasi nga, mataas yung resistance nila. Sanay sila doon sa germs. Di ba? Sanay sila sa microorganism, di ba? So, balik tayo sa topic, Coach Louie. Yung, ano pa ba yung mga ways para ma-optimize yung hormone ng mga lalaki? Aside from exercise, yung tamang exercise, ay dinidiin namin yung tama. Hindi yung overtraining, hindi yung prolonged exercise, hindi yung overcardio, yung weight training, yung zone 2 cardio, yun lang. Zone 2 cardio, so hindi ka hingal na hingal. Okay? So, ano pa ba yung mga ways to increase your testosterone? Food, number 1 din, di ba? Na dapat nating yung whole food. Pagkain ng fat, yung fat din. Yung increase ng pagkain ng good sources. Yung omega-3. Omega-3. Kasi ano ba yung testosterone? It's a hormone. Kaya ano yan? So, fat soluble. It passes through fat. Kapag walang sapat na fat, hindi talaga papasok yan. Hindi siya matatransport inside. Diba? So, kailangan maganda yung fat intake mo, yung good sources of fat intake mo. Basta mataas yung mo. Kaya, ayan, isa yan sa nakaka-increase ng testosterone hormone. Ano pa nga ba? Ano pa ba? Siguro, yun nga, stress. Stress reduction. Diba? Reduction of stress. Kung nagme-meditate ka, ayan, suggestion namin, from 40s and above. It's also a must, hindi lang sa babae,
pati sa lalaki na mag-meditate. Siguro, Coach RG, gusto kong bigyan ng diin tong meditation kasi mas sa Pilipinas, pag sinabing meditation, parang mga India lang yan, mga pang-India. Di ba? Yoga. Yung meditation po, hindi naman lahat na sinabing you sit in one place at mag-meditate ka. Maraming mga pamamaraan ng pag-meditate. Una, isa sa mga sikat sa Pilipinas, prayer. Praying is a kind of meditation. Listening to music is also meditation. You know? Baga, focusing on meditation eh, di ba? Focusing on one thing. Diba? Yes. And being aware of your surroundings is mindfulness is also meditation. Kaya nga ako, di ba, nagma-mindfulness sa breathing ako. Breathing. Yes. Breathing is a meditation. Yes. Baga, you're focused on kung ano nangyayari sa katawan mo. Yun ang meditation. Diba? So yan, it's a necessity na ngayon dahil nga we are living in an evolutionary mismatch na. Masyado na mataas ang stress levels ng panahon ngayon. So, kailangan matuto tayong mag-meditate, mag-exercise, kumain ng tama, sleep. Yan, yung mga, tanggalin natin yung mga processed food na yan. So, ano pa, Coach Louie, mabibigay mo na... Yung pagtulog, Coach RG. Sleep. Very important. Rest and sleep. O nga, yun pa pala, hindi natin nabanggit, Coach Louie, merong findings. Balik na naman yan sa 4 pillars of health, di ba? Oo nga, may findings, yung sleep apnea, nakaka-decrease ng testosterone hormone. So, yung mga humihilik po dyan, snoring. Kasi, di ba, pag humihilik, that means yung breathing, nadi-disrupt when you're sleeping. So, yung oxygen levels, bumababa. Ano mangyayari pag gano'n? Tumataas ang cortisol hormone. As we all know, yung cortisol nga, stress, yung testosterone is indirectly proportional. Indirectly, pag tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. So, ganun yan. So, sleep apnea. Tapos ito, madagdag ko lang, Coach Louie, there are 2 circumstances daw na bumababa ang testosterone hormone ng lalaki. Number 1, yung isa na, for mga fun facts lang, fun facts. Number 1, yung expecting parent. Magiging tatay ka na, pag magiging tatay daw, bumababa daw ang testosterone hormone ng mga yan. Kasi, parang siyang nature Coach Louie, dahil, from being an aggressive and parang hunter. Ganyan type of creature, naging nurturing and caring. And caring. Kaya daw nauso yung dad bod. Dad bod, di ba? Biglang tumataba, nag-gain ng weight, nag-gain ng fat. Dahil expecting father. Nagsisimula araw yan, yung sa late pregnancies hanggang dun sa early, ng baby. Saka malaking impact din daw dyan yung, according sa mga scientific studies, yung scent ng baby. Yun daw yung nakakapagpa, ng hormone levels. Siyempre, parang yun daw parang pheromones yun Yung scent daw ng baby, yung lagi mong hawak ng baby mo, ganyan. Nakakababa daw ng yan. Parang ako, nasubukan ko lahat yan dahil inalagaan ko lahat ng kaya every time nanganganak ang misis ko, tumataba ako Totoo, nangyari sa akin yan kaya nga habang binabasa ko sabi ko, parang totoo to yun yung first Second is yung pag nagkakasakit ka. Of course, illness. Yung illness kasi, dahil sa mga inflammatory cytokines yan, cortisol, ganun din. Same explanation. Dahil sa inflammation, tumataas ang cortisol, mabagsak ang testosterone hormone. So those are mga 2 circumstances na bumababa ang testosterone hormone. At saka, Coach RG, mapapansin natin yung mga autoimmune disease na babanggit. Yung mga sakit. Dumarating yung sakit natin kapag nagkakaedad tayo Pag siguro nasa 40s and above. Ngayon, mas maaga na. Mas maaga. Meron akong naririnig sa mga kababayan natin at the age of 30, 35, meron na silang ina-atake sila ng gout, arthritis. So, may relation yan sa ating testosterone. Ibig sabihin, kapag bakit ka nagkakaroon ng mga ganitong sakit? Posible sa mga pagkain mo, bad food, lahat abuse mo yung sarili mo, di ba? Alcohol, stress. So, toxins. So, dapat talaga alagaan natin yung sarili natin. Yan, malaking factor din pala yan. Coach Louie, yung toxins. Mga exposure natin sa plastics, sa mga chemicals, kung ano ang pinapapahid-pahid na sa katawan natin, ganyan. Kaya sabi nila, hindi na natin maiwasan We are living among toxins na Pati pagkain natin, kung ano ini-inject sa mga animal ngayon. Hormones. Kung sa mga plants naman natin, ang dami-daming mga pesticides ganyan, chemicals. Glyphosate, ganyan, di ba? Yan, nakakasira lahat ng ng testosterone hormone. So yun.
So, yung binigay natin yung mga ways to optimize their hormones. So, meron pa akong madadagdag ko, yung cold exposure. Oh, okay. Yung Very cold, important. Yung mga, di ba, mga cold bath na yan, uso yan, di ba? Sure. Kasi, ano daw yan, paano ba niya na-increase yung testosterone hormone? Dahil daw, dahil sa rebound vasodilation. Di ba? Kapag cold vasoconstriction, talagang lahat yung magko-constrict yung mga yung mawawalan ka ng blood flow for a while, di ba? Pero pag umalis ka na, boom, biglang sabog ang dugo mo sa buong katawan mo. Rebound vasodilation. Biglang dami na naman blood flow ng buong katawan mo. Doon tumataas yung testosterone. Meron pang isa, Coach Louie, yung binanggit mo before. Yung sun gazing. Sun gazing. Pala yan, ang ganda pala ng effect yan for testosterone. Diba? Yung titingin ka talaga. Sa araw. Titingin ka talaga sa araw. Pero not to the point na talagang masasaktan na yung mata mo. Sabi nila, yung talagang sun gazing, ano daw yan indirectly increases testosterone by increasing dopamine levels. So yan. Siguro sa sun gazing, napaka-important. Alam mo na-experience ko tong sun gazing lately na lang siguro mga 30s nabasa ko yung nag-start siyang mag-sun gazing. Pero natatandaan ko nung bata kami, yung mga matatanda, nag-expose na sila sa araw. Although hindi sila directly tumitingin sa araw, pero yung naglalakad or nagkukwentuhan sa araw, yung diba? Pagsikat ng araw. So ngayon, kumbaga, na-advance na may mga pag-aaral na kaya nga nag-start yung sun gazing to the eyes. Tapos, yung idea kasi niya, sabi ko nga, nabanggit ko nabasa ko ron, direct ka na. So, yung cow kumakain ng grass gets the green or chlorophyll from the sun. So, sabi nila, tapos yung cow, kinakain yung meat ng tao para lumakas. So, why don't you go straight to the main source, which is the sun? So, doon nag-start yung sun gazing. Makes sense talaga, Coach Louie. Saka isa pa, di ba? Isa sa mga supplements used to increase our testosterone hormone is vitamin D. Vitamin D. CMA also. Yung CMA, Coach RJ, nabanggit mo. Ayaw nga pala, So, yan. Punta tayo dun. Next topic natin, Coach Louie. Ano pa ba yung mga... So, aside from exercise, sleep, manage stress, don't eat processed food, meditate, ano pa ba yung mga nabanggit natin? Yung weight training, na heavy lifting. Not to failure, tsaka yung cold exposure and sun gazing. Supplementation also helps in optimizing your testosterone hormone. So, ano ba yung mga supplements? Vitamin D, very important. Kaya sabi nila, pag mababa, low levels of vitamin D, expect low levels of testosterone din. Zinc. Oo. Yung tinatake natin, yung zinc, magnesium, and vitamin B6. Diba? So, yung ZMA, diba? So, it's a very popular supplement to increase your testosterone hormone, diba? It's good also, kaya may effect niyan yung pagtulog mo, yung recovery, muscle recovery. Tama. Yan. Actually, meron din ako nabasang dyan. Yung pinaka-explanation niya, Coach Louie. Yung pinaka-explanation niya is, hindi naman siya talaga nakakapag-increase ng testosterone hormone. It increases your testosterone hormone indirectly. By blocking the effects of your prolactin hormone or prolactin molecule. Ano ba yung prolactin? Di ba nabanggit natin yan dati sa behavior na topic natin. Diba? Prolactin is the letdown hormone. Ito yung hormone na yung after a big win, tapos what now? Parang wala ka ng gana. After yung big celebration, mawawalan ka ng gana. Okay, after sex, mawawalan ka ng gana, di ba? Yun yung prolactin. Kaya di ba yung sex, di ba? Dopamine, boom! Prolactin. Hindi wala ka ng gana. Pero di ba, sabi nga nila, yung prolactin na level na yun, nabablock din daw yun kapag iba yung babae. Ibang kapartner mo, gano'n. Kaya iba naman ang kaya yung mga iba, kahit sabi nga nila, yung isang manok daw, na sabi niya the Coolidge effect ang tawag nito, si President Coolidge, something like that. Sabi niya, yung isang rooster daw, sabi sa kanya ng farmer, copulates 100 times a day. Sabi niya, did you hear that? Sabi daw nung asawa ng presidente. Sabi niya gano'n. Can I just ask, is that with a single partner? No, that's with 100 partner. That's why. Diba? That's why. Tama. Totoo, yun yung Coolidge effect na sinasabi nila. Diba? Totoo. Yan, nakaka-block daw ng prolactin yan kapag iba-ibang babae. So, yan, isa rin yan sa pampataas sa testosterone, pero hindi namin na-advise po yan. Siyempre, be faithful to your wives, ha?
Yeah, good Ang boy. dami naman pamamaraan. Marami namang ibang pamamaraan. So, hindi tayo mga hayop, tayo yung mga tao po. So, tayo po yung mga tao. Kaya, yun. So, yun. Yung ZMA, zinc, magnesium, and vitamin B6, blocks prolactin. Kaya talagang, pag binlock yung prolactin, tumataas yung testosterone. So, indirectly proportional, di ba? So, malamang si Coach Louie, si Dolphy. Oo, di ba? Mababa ang prolactin yan, sigurado. Di ba? Big Soto. Big Soto, di ba? Ano ba yung pangalan ng asawa niya? Ngayon, di ba? Di ba? So, isa rin yun sa mga sikreto nila. Mataas ang testosterone nila dahil young, different partners, mga ganyan, di ba? Sila, indulge sila with different na babae, di ba? Lahat ng mga, magaganda, nila, di ba? Mga bata. Kaya tingnan mo, at this age, nakakapag-produce pa rin sila ng mga babies, diba? Mga anak. Siguro, theory yan, no? Na, kaya magtataka ka, Ramon Revilla, ilan ang anak? 80 plus, diba? Diba? So, siguro, it's because of multiple partners also. Kaya, na-maintain nilang mataas yung testosterone hormone nila, diba? In other way. Hindi naman natin masasabing ganun sila ka-fit. Hindi naman bodybuilder si Dolphy, diba? Pero hanggang kay Bandolf, di ba? Ang tanda na niya nung nagkaanak pa siya kay Alma Moreno doon sa kay Bandolf. Anak ba siya kay Sasha Padilla? Ay, kay Sasha pa pala. Si Sasha. Ewan ko lang. I'm not really sure. Hindi ako ganun ka-showbiz, pero napunta na tayo sa showbiz. Pero di ba, isa na yan siguro sa mga sikreto ng pampataas ng testosterone. Although hindi namin siya pinopromote. This is a wellness channel po. Hindi po tayo home-wrecking channel. So, yan. Pero isa yan sa mga nila, theories. Yung different multiple partners, young partners, attractive partners, maybe attractive partners, di ba? Boost ng testosterone hormone. So, yun, Coach Louie, yan ang mga, balik tayo supplements. Supplements, yeah. Ano pa ba yung mga ibang supplements, Coach Louie? Vitamin D, ZMA, B6, magnesium. Magnesium nga. Yung ZMA natin, yung zinc, magnesium, yung B6, ano pa ba? Meron mga iba na, meron ako dati dinetake. Vitamin C also, I think. Vitamin C, kasi nga, somehow, it affects your cortisol hormone. Saka yung Coach Louie, yung terrestris, yung tribulus, ginagamit ko before yun, herbal siya. Natural testosterone booster yan, nababanggit ng madalas yan eh. Saka yung tongkat ali. Tongkat ali. Very popular. First time kong marinig yung tongkat ali na yan. First time pero ako talagang nagamit ko na rin siya. Bodybuilding purposes, for wellness lang. Kasi may kliyente ako na 60 plus years old na, bumibili pa sa US yan. Tongkat ali para lang to naturally boost the testosterone. So, even Andrew Huberman is actually promoting, hindi naman promoting, lagi niya binabanggit yan sa mga testosterone supplements. Pinugric, ashwagandha. Ashwagandha kasi ang ashwagandha is an adaptogen. Adaptogens. Siya, decreases stress levels, diba? So, yung sinasabi natin, indirectly related yung cortisol to testosterone. Kapag pinababa mo yung stress ng katawan mo, tataas. Taas yan. So, bottom line, Coach Louie, para sa akin is yung 4 pillars of health pa rin. Babalik ka talaga. The healthier you are, the better your hormonal balance of your hormones. Better balance on your hormones. Ganyan. Healthier you are, you lift weights, tapos ganun din Coach RD. Stress management. Although nabanggit na natin to baka may mga kababaihan pa rin tayong nakikinig. Pati sa babae, importante pa rin yung weightlifting. Oo. Napaka-importante. Kasi importante lahat yan. Babagsak na yung hormone mo. Importante fat deposition ang mangyayari. Diba? Hindi lang estrogen importante sa babae. Kasi nga, there has to be a balance. Hindi naman, it's not about how high your testosterone is. It's about balance. Sabi nga nila, yung mga babae o yung mga lalaki na mataas ang testosterone hormone, parang psychologically, they're seeking for sexual, mataas yung sexual fantasy, ganyan, mataas ang libido, ganyan. Pero yung kapag mababa naman yung estrogen hormone mo, kumbaga hanggang libido ka lang. Wala ka naman daw satisfaction. Yung estrogen daw, yun daw yung the act itself, yung nai-enjoy mo siya. Yung sexual activity mo. Kumbaga hindi lang
puro ka isip lang, puro ka utak, hanggang sa libido ka lang, taas ng testosterone mo. Pero pagdating doon sa action, wala ka naman pala eh. Wala ka naman pala sinabi, parang gano'n. Kumbaga, dapat balance eh. Kasi ano yan eh. Basta yan ang nagko-contribute sa healthy sexual function. Ayun. Isa sa mga pinakamagandang diagnostic talaga is your how do you feel on your sexual activities. Kung matanda ka na, kung sa tingin mo pwede ka pa, well, healthy ka. Kung okay ka pa, di ba, tumatagal ka pa, hindi mo kinakailangan ng mga Viagra, or hindi mo kailangan pala. Kailangan pala medyo natin itong parental guidance ng ating topic for today, medyo for adult, pero medyo educational naman siya. So yun, watch out for yung mga sexual functions. Kung medyo disrupted na, that means you have some hormonal issues na. Di ba? So yun, mga may mga may babanggit ka pa ba na ways to improve your optimization of your... Yun na siguro lahat, halos naman. Nabanggit natin, ba? Exercise. Particularly yung heavyweight lifting. Not to failure. Yan, pinaka... By training, basta wag yung overtraining. Wag yung prolonged, di ba? Wag din yung prolonged cardio, zone 2 cardio, yung talagang nakakahinga ka, nakakapagsalita ka, di ba? Tapos ano pa ba? Hindi masyadong stress yung control your stress levels. Ano pa ba yung mga ways na ulit? Banggitin natin ulit. Avoid processed foods. Manage stress by meditating. Sun-gazing. Sleep. Cold exposure. Ako nga pala, Coach Sergeant, ginagawa sa cold exposure. Dito, di ba, lalo na pag summer, ginagawa ko, meron akong balde. Matapos ko mag-normal shower, yun yung babanlaw ko talaga. Ako, everyday ngayon. Cold shower talaga. Na-expose ko yung sa sarili ko. Pero ang problema sa Dubai, ang cold shower lasts for 10 seconds. 10 seconds lang. The best, subukan mo yung balde. Mas malamig. Chill talaga siya. Sige. Oo nga. Pero so far, ngayong winter dito sa Dubai, maximize ko naman yung cold talaga. Malamig na malamig ha. Yung unang bugso ng tubig sa shower. Malamig. Pwede na. Pagka sa tingin ko may effect na yun. Kahit na ilang segundo lang. So that's it for our topic. So, alright. Kung may mga katanungan po kayo dyan, comment na lang. Or may mga hindi kami malinaw na nasabi, hindi po kami mga doktor. So we are just sharing our own researches and knowledge about wellness. So, yun. Don't forget to subscribe. Like and share na po. Like and share. Kung mga nagustuhan nyo yung topic namin, and mag-suggest pa kayo ng mga ibang topic na gusto nyo discuss namin. So, paalam tayo, Coach Louie. Alright. Paalam po sa inyo. Bye for now. Thank you. Bye-bye.